Ipinikit ni Lulo ang kanyang mga mata at naalala ang imahe ng kanyang ama na nag-aabot ng kanyang kamay sa kanya, at ngayon, ginagawa rin niya ang parehong bagay kay Dang Ch. Kahit ngayon, hindi na natin kailangang maghanap kung saan-saan, walang pagkakaiba, pero kahit papaano, makakagawa ka ng ibang pagpipilian. Tahimik si Dang Ch. Nakatingin sa mga kamay ni Lulo na may mga kalyo mula sa paghawak ng espada, naisip ni Dang Ch. Anong ibang pagpipilian? Ang taong hindi mo inakala, ang sarili kong ibang landas. Dahan-dahan niyang binitiwan ang kanyang kamay na nakahawak sa kanyang unan. Magnilay-nilay ka, tapos itinaas niya ito at inilagay sa mga kamay ni Lulo, nagtataka kung totoo ba iyon. Pagbalik sa silid ng homeowner, determinado pa rin si Ton Min na tanggihan ang kahilingan. Nagulat si Dang sa una, pero tinanggap din niya, naiintindihan ko, hindi ito maaaring pilitin. Pero bago pa siya matapos magsalita, pinutol siya ni Ton Min, sa halip, bibigyan kita ng regalo, isang star gift. Naisip ni Dang sa kanyang sarili, hindi yan regalo na ibinigay ko, ako lang ang naghahatid nito, magtatagal ito, regalo mula sa Dark Venerable, ang Royal Elder ng pamilya Tangkay Tangjuno. Tapos nagpayo si Tan Min na dapat maganap ang martial arts competition ayon sa plano bukas, at kahit anong gawin ko sa araw na iyon, pakiusap, huwag kang makialam. Naguluhan si Patriarch Dang, ano ang balak mong gawin? Tumayo si Ton Min para tiyakin sa kanya, simple lang, iyon ang pinakamahusay kong ginagawa. Napakalawak ng asol na langit ngayon. Sa dining room, nakaupo si Chung Mayang, nagwawalis ng dining table. Hindi ko alam kung ilang ulam ang kinain ni Chung Mayang, pero mabilis na naubos ang mga ulam sa mesa at nagtambakan ang mga pinggan. Tumingin si Big Sean kay Chung Mayang nang may pagdududa at nagtanong, "Hoy, kagigising ko lang at kailangan kong kainin ang lahat ng ito." Sumagot si Chung Mayang, oo, tapos kailangan kong kainin ito, tama. May engkanto bang sumapi sa iyo ngayon, bata? Kailangan mo pang lumaban mamayang hapon, hindi ko alam kung bakit balak mong pabigatin ang katawan mo, pero nakakalaban ka pa rin. Inilagay pa rin ni Chung Mayang ang pagkain sa kanyang bibig, ninunguya ito at pinapakalma ang sarili, okay lang. Biglang bumukas ang pinto, nagdala ang lalaki ng isa pang tray ng pagkain at nagpahayag na ihahain na ang susunod na ulam. Bumulala si Chung Mayang, sa wakas, nandito na ang palasyo, darating na naman ito. Kailangan mo ng nakakapreskong baso ng alak, kaya basa-basain mo muna ito ng kaunting alak, napakalamig. Nang magsimulang tumaas ang lasa ng alak, kumuha si Chung Mayang ng isang piraso ng bagong ulam at inilagay sa kanyang bibig, biglang lumaki ang kanyang mga mata, ninuya ng kanyang mga pisngi ang pagkain hanggang sa umumbok ito, isang bulalas, paano nagkaroon ng ganoong banal na kombinasyon. Talagang perpekto, tumingin si Baek Chunhye sa masarap na pagkain ni Chung Mayang at nagduda, napakasarap. Kinuha rin ni Baek Chunhye ang kanyang mga chopstick at sinabi sa kanyang sarili, subukan ko rin ang isang kagat. Nang susundutan na niya ang plato, biglang itinulak ito ni Chung Mayang, nagalit si Chung Mayang, brother, hinawakan mo ang pagkain ko, napakawalang galang. Ulam ito na inihanda ng pamilya Tang para lang sa akin, brother, pakiusap, subukan mo ang ibang ulam. Galit na nagngit-ngit ang mga ngipin ni Baek Chun, baliw ba talaga ang taong ito? Talagang gumagana ang sect na ito sa ganoong kaguluhan, talagang labag ito sa kaayusan. Kainin mo mula sa iyong kapatid, gaya ng sinabi ko, kinain mo na ang lahat. Habang nagtatalo sila, tahimik na yumuko ang lalaking nagdala ng pagkain at umatras. Maingat niyang isinara ang pinto pagkaalis ng silid. Walang ingay, maingat niyang inobserbahan ang kanyang kapaligiran, one last time, lumayo mula roon sandali. Pagdating sa tulay, mula sa kanyang bulsa, kinuha ng lalaki ang dalawang maliliit na vase na magkakasama, tapos itinapon ito sa lawa. Nang makita niyang lumubog ang mga ito sa malalim na tubig, tuluyan na siyang umalis. Nang hapon na iyon, maaraw, ang martial arts arena ay nakakuha ng malaking pulutong ng mga spectator, nag-uusap ang lahat, Dang Hok at Hwasek Tamenlong.
Danghok ng ganoong kalibre. Anong pinagsasabi mo, mister? Si Danghok ang pinakamalakas na martial artist sa mga anak ng pamilya Dang. Pero kamakailan, may mga chismis na natalo ang master ng pamilya ng Hwasek Tanlong. Iyon ay dahil naging maluwag ang homeowner. Maaari bang gumamit ka ng killer move sa isang maliit na twist mula sa Hwa Mountain? Sa isang panig, narinig ni Tang Crane, ang taong binanggit nila, ang lahat. Huminga siya ng malalim, tapos bumantong hininga, mahigpit na nakakuyom ang mga kamay, tila medyo nakaka-stress. Nagsalita ang matanda sa panganib para tiyakin sa kanya, hindi mo kailangang mag-alala. Nagpaalala ang patriarch sa matanda, kung magtatagumpay ito, uupo ka sa upuan ng maliit na master, tapos natural na mapapasa iyo ang pinuno ng sambahayan, tiwala ka ba? Tahimik si Tang Crane ng ilang segundo, tapos sumagot, hindi kailanman pinabayaan ng maliit na kagalang-galang ang pagsasanay, pero ang kanyang kalaban ay si Hwasek Tanlong, na kinikilala bilang pinakamalakas na late-stage person sa mundo. Sa totoo lang, malamang na hindi manalo ang maliit na kagalang-galang. Malamig na umismid ang matanda, duwag ka ba? Natatakot ka ba sa isang batang 10 taong mas bata sa iyo? Hindi mo kailangang mag-alala, hahayaan ko bang mamatay ang sarili kong apo? Si Han Tanlong ay magiging parang manok na nakainom ng gamot, sobrang hina na kung hihintayin lang niya sandali, siya ang makakatalo sa kanya. Ha, paano mo nalaman iyon? Pero sasabihin na sana ng paaralan ng isang bagay, binigyang diin ni Tang Danger na hindi siya dapat payagang mabuhay, huwag mo siyang hayaang makatakas. Mapanganib na ngumiti si Danghok at tumango, naiintindihan ko ang ibig sabihin ng tatay ko, huwag kang mag-alala, hindi ko siya hahayaang magsalita magpakailanman. Ikinurba ng matanda ang kanyang mga labi sa isang nasyahang ngiti. Matamis ang langit, nakakalason ang langit. Ang ganitong uri ng lason ay orihinal na nahahati sa dalawang bahagi, lason at likido. Kung isa lang ang gagamitin, walang epekto, pero kapag nagsama ang dalawang sangkap na ito sa tiyan, magiging nakakalason ang mga ito. Ang nalalason na tao ay malilito at hindi makakagawa ng mga gawaing karapat-dapat, gaano man ito kalakas. Sa kondisyong ito, hindi makakalaban si Hwasek Tanlong kay Tang Crane, at higit pa, kahit na nasa panig ako ng Hwasek, hindi katanggap-tanggap ang homeowner na nakaupo sa hanay ng Hwasek. Hindi maaaring ipagkatiwala ng pamilya Tang ang hinaharap sa ganitong uri ng tao. Nagpaalala si Elder Tang, hindi natin sila maaaring hayaang magkaroon ng kalamangan, sige. Oo, tatay. Nakinig si Danghok at dahan daw ang tumapak sa martial arts ring. Habang naglalakad, tiniyak ni Danghok sa kanyang sarili, huwag kang matakot, ang upuan ng young master ay sa iyo. Pagdating doon, malakas na sumigaw si Danghok at nagdeklara ng digmaan, Hwasek Tanlong, lumabas ka, ngayon, patutunayan ko na ang martial arts school ng Dang Trong ay nakatayo sa Hwasek. Naghiyawan ang mga tao sa paligid, anong Ginoo, talagang kahanga-hanga. Biglang kumaway ng kamay si Chungyang na nakaupo sa upuan at tinawag ang lahat, halika kayong lahat dito. Kaya nagtipon ang 5 tao para mag-usap. Nagulat si Joe Gul, talaga. Maaari bang ganoon? Sabi ni Joe Gul, okay. Nag-alala si Baekchun, pero hindi ko alam kung ano ang sinabi ni Eli sa kanila. Pagkatapos, tumango ang 5 tao bilang pagsang-ayon, may tumapak sa field, sinubukan ng isang grupo ng mga mouses ang manunood na ihilig ang kanilang mga ulo para makita, si Hwasek Tanlong ay sumusulong, ang taong iyon ay si Hwasek Tanlong, talagang kahanga-hangang aura. Pero hindi hanggang sa makarating sila sa itaas na kumunot ang noo ng hanay ng Crane sa pagkalito. Nagtanong si Danghok, anong larong ito? Malinaw kung sinabi na lalaban ako kay Hwasek Tanlong, sino ka para maglakas loob na tumapak sa ring? Tumingin si Lu ng diretso kay Danghok at nagpakilala, ako si Lu ng Huan. Biglang naging kakaiba ang katahimikan ng espasyo. Pagkatapos ng ilang sandali, nagsalita si Danghok, sinira ang kapaligiran at nagtanong, hindi mo ba naiintindihan ang sinabi ko? Tinanong ko kung nasaan si Hwasek Tanong. Sa ibaba ng courtyard, itinaas ni Chung Mayang ang kanyang kamay at sinabi, nandito siya.
Nang makita iyon ni Dang Hok, sumigaw siya, Hwasek Tanlong, ayon sa mga regulasyon, kailangan mong labanan ako. Well, narito ang bagay, gawin nating simple ang mga bagay. Sumigaw si Chung Mayang, isang simpleng bagay. Umupo si Chung Mayang, hinahaplos ang kanyang umbok na tiyan at nagpapaliwanag. Kumain ako ng sobra kaninang umaga, at ngayon, bloated ako. Napakasarap ng pagkain ni Dang Jia, kumain ako ng sobra at puno ang tiyan ko. Pagkatapos matuno ang apat na salitang iyon, hindi napigilan ni Dang Hok na galit na magtanong, Han, hindi ka ba nahihiya? Nahihiya? Anong pinagsasabi mo? Sino ang walang hiya? Anong sinasabi mo? Tumayo si Chung Mayang at mayabang na nagtanong, balak mo bang labanan ako batay sa anong mga kwalifikasyon? Ako si Hwasek Tanlong. Namutla si Dang Crane, tapos tumapak siya at malakas na sumigaw, ipinakita mo lang ang iyong reputasyon, isa ka bang martial artist na walang kahihiyan? Tumutol si Dang Hok, anong kalokohan ang pinagsasabi mo? Walang hiya, sigurado kayong masaya na ituring na kapantay ng isang maliit na pamilya. Iyon lang ba iyon? Sa tingin mo nakuha ko ang titulong ito dahil lang sa ilang likod estinita na pagsusugal. Kinailangan kong magpawis hanggang buto para pandayin ang aking espada para manalo nito, at ikaw. Ang Ring. Isang hindi kilalang tao ang naglakas loob na hamanin ako. Tumigil ka sa panunuya sa akin, hindi ka kwalipikado, huwag kang magkaroon ng mga huwad na pangarap na hamanin ako, kailangan mong magkaroon ng sapat na kwalifikasyon, isang hindi kilalang tao na hindi ko pa naririnig ang naglakas loob na hamanin ako, pero huwag kang mag-alala, medyo mapagbigay ako. Kung mananalo ka laban sa kapatid ko, lalabanan kita, pero sa totoo lang, tamad ako, kung mananalo ka, ituring mo na lang na natalo ako, kaya ano? Nabanggit si Dang Hok at nang inag sa galit, sinabi mo sa akin na labanan ang isang babae. Isang prinsipe na tulad ko. Ang mga hindi nakakakilala ng kahihiyan. Ang mga mata ni Lu ay naging matalas sa sandaling iyon, bigla siyang nawala na parang hangin, tapos biglang dumaan sa kanya at gumuhit ng linya, na punit ang manggas ng shirt ni Dang Hok. Malamig ang boses ni Lu, kung tapos ka nang magsalita, laban na tayo, laban na tayo. Sa sandaling iyon, nagulat si Dang Hok, inulit ni Lu Latu sa mahinang boses, masyado nang matagal.